Hindi ikaw ang dapat manggulo rito. Kung hindi mo pa siya bibitawan, makakalaban mo ang buong Tianhai. Makakalaban mo si Binibining Ye. Gusto mo ba yun? Hindi siya humihingi ng tawad. Huwag nang sabihing kalabanin ang buong Tianhai. O si Binibining Ye, kahit nakalabanin pa ang buong mundo. Ano naman? Boom! Para bang tinamaan ng kidlat ang buong bulwagan. Baliw. Tunay na isang baliw. Kaya pala nakulong. Hindi maipaliwanag na naramdaman ni Ye Yaoqing ang pagtibok ng kanyang puso dahil kay Chen. Tinitigan niya ito ng mabuti. Sinabi ba niya iyon dahil sa akin? Hayop ka. Nag-aapoy sa galit si Liu Yemei. Sumigaw siya. Dahil sa isang babae, nangangahas kang maging bastos sa anak ko. Biglang lumingon si Ye Yaoqing sa kanya at nagtanong. Hindi ba pwedeng mangyari yon? Manahimik ka. Galit na galit si Liu Yemei. Sino ka ba para makipag-usap sa akin? Sa sandaling iyon, walang pakialam na sinabi ni Chen. Ipapakita ko sa iyo ngayon din kung may karapatan akong makipag-usap kahit kanino. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang lumingon si Ye Yaoqing sa lahat at sinabi ng bawat salita. Ako si Ye Yaoqing. Haha, ikaw pala si Ye Yaoqing. Tatandaan kita. Ano? Biglang natauhan si Liu Yemei. Ye Yaoqing, ang binibini ng pamilyang Ye sa Imperial Capital. Boom! 5 maikling salita lang. Ngunit para itong kulog na yumanig sa buong bulwagan. Lahat ay natigilan. Pati si Shu Tianlong. Agad na pinagpawisan si Ouyang Hai. Lalong namutla si Ouyang Chen. Nagulat na lumingon si Chen. Puno ng pagtataka ang kanyang puso. Siya pala si Ye Yaoqing. Hindi ba't siya ang alagang ibon na inaalagaan ni Kai Zhongyang? Hindi na nagtago si Ye Yaoqing. Humakbang siya pasulong. Malamig niyang tinitigan si Liu Yemei at nagtanong. Karapat-dapat ba ako? Napaiyak sa takot si Liu Yemei. Umatras siya sa tabi ng kanyang asawa. Hindi man lang niya maitaas ang kanyang ulo. Nanginginig siyang sinabi. Karapat-dapat po. Karapat-dapat na karapat-dapat po. Ako po ang hindi karapat-dapat. Muling lumingon si Ye Yaoqing sa lahat at nagtanong. Sino ang mangangahas na galawin siya? Mamatay. Boom! Muling nayanig ang lahat. Si Boss Wang ay natakot pa nga hanggang sa mapaupo sa lupa. Isa-isang lumayo ang mga tao kina Shu Tianlong at Ouyang Hai. Hindi alam ni Ouyang Hai ang gagawin. Bagamat siya ang pinakamayamang tao sa Tianhai. Sa harap ng pamilyang Ye. Naging maliit siya. Hinding-hindi niya inaasahan na ang babaeng nasa tabi ni Chen ay si Ye Yaoqing pala. Halos mapaiyak si Shu Tianlong. Binibining Ye, kasalanan ko kung hindi ko naturuan ang aking anak. Lahat ay kasalanan ko. Pagkasabi nito, nagmakaawa siya kay Chen na bitawan ang kanyang anak para makaluhad ito at humingi ng tawad. Bahagyang ngumiti si Ye Yaoqing. Bagamat may suporta siya mula sa kanyang pamilya, ayaw rin niyang gumawa pa ng gulo. Tumingin siya kay Chen at marahang nagpayo. Pingen, bitawan mo na siya. Hindi siya karapat-dapat na madumihan ng iyong mga kamay. Ang mga salitang ito ay nagpatibok ng mabilis sa puso ng lahat. Ano ba talaga ang relasyon ng dalawang ito? Sa sandaling ito, gulat pa rin si Chen. Siya pala si Ye Yaoqing. Anong klaseng mga kasunduan sa kasal ang ibinigay sa kanya ng lintik na matandang iyon? Ang unang kasintahan ay humingi ng kanselasyon. Ang pangalawa ay may sakit at mahina. Ang pangatlo naman ay alagang ibon ng iba. Hindi niya alam kung ang natitirang 6 na kasintahan ay kasing kakaiba rin ba. Sa wakas ay nakahinga na si Shu Baoshi. Wala na ang kanyang imahe bilang isang mataas na uri na binata. Nakahandusay siya sa lupa. Walang tigil sa pag-ubo. Galit siyang sinipa ni Shu Tianlong ng 2 beses. Sumisigaw. May mukha ka pa bang uubo? Magkautaw ka na agad kay Binibining Ye. Kung hindi mo mapapatawad si Binibining Ye, personal kong babaliin ang iyong mga binti. Luhaan si Shu Baoshi. Mabilis siyang lumuhad sa lupa. Pasensya na. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Muling nagsalita ng mapanuyaw si Shu Tianlong. Binibining Ye, ang aking anak ay walang mata. Dahil lang sa sobrang paghanga niya sa inyo. Sana po ay huwag niyo siyang sisihin. Muli siyang lumingon para humingi ng tawad kay Chen. Ginoong Chen, marami po akong nagawang kasalanan kanina. Sana po ay mapatawad niyo ako. Malamig na ngumisi si Chen. Tila hindi narinig ni Ye Yaoqing. Muli siyang nagsalita kay Chen. Pingen, dito ka muna. Magbibihis lang ako. Balak niya sanang magbihis sa Cloud Pavilion Sky Palace. Hindi niya inaasahang biglang bumalik si Chen. Alam ni Chen na maraming tao rito at hindi angkop. Mas mabuting hintayin na lang pagkatapos ng party bago banggitin ang tungkol sa pagkansela ng kasal. Pagkaalis ni Ye Yaoqing, muling sumabog sa gulo ang bulwagan. Lahat ay nanghuhula tungkol sa relasyon ni Chen at Ye Yaoqing. Sa sandaling iyon, galit na hinanap ni Shu Tianlong si Ouyang Hai. Kapatid na Ouyang, magkakilala tayo. Ang ating mga anak ay malalapit na magkaibigan. Pero lihim mo akong sinisiraan.
Malinaw na hindi nasiyahan si Shu Tianlong. Nagkamali siya ng akala na alam ni Uyang Hai ang pagkatao ni Chen. Ngunit sadya siyang naglagay ng bitag para mahulog siya rito. Nagsisisi rin si Uyang Hai sa kanyang puso. Kung alam lang niyang kilala ni Chen si Ye Yaoqing, hindi siya mangangahas na pagbantaan ito. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Uyang Chen. Tumingin ang kanyang mga mata kay Chen na napapaligiran ng mga tao sa di kalayuan. Pagkatapos, matatag ang kanyang boses. Itay, inay, Tiyo Shu. Hindi kilala ni Chen Ping'en si Ye Yaoqing. Hindi rin kilala ni Ye Yaoqing si Chen Ping'en. Nagtatakang tumingin sa kanya ang ilang tao. Walang ekspresyon ang mukha ni Uyang Chen na sinabi. Hindi niyo ba naalala? Noong una, tinawag ni Chen Ping'en si Ye Yaoqing. Pati siya mismo ay natigilan. Nang marinig ang mga salitang ito, naalala ng apat, tama nga, lumalabas na isa pa rin siyang hamak na tao. Marahil ay nagkataon lang na nakilala niya si Binibining Ye sa pinto. Napakaswerte niya. Hindi makapapayag si Shu Baoshi na magngangalit. Kung hindi nakilala ni Chen Ping'en si Ye Yaoqing, siguradong pinilit niya itong gumapang palabas ngayon. Haha, hindi pagkakaunawaan lang pala. Pilit na tumawa si Shu Tianlong. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga taong may mataas na katayuan ang pumasok sa banquet hall. Bawat isa ay may kahanga-hangang tindig. Sila ang mga may kapangyarihan sa probinsya. Kabilang na ang gobernador at ang commander ng militar. Kahit ang alkalde ng Tianhai ay maaari lang sumunod sa likuran. Lahat sila ay dumating para suportahan si Ye Yaoqing. Gaya ng inaasahan, kasabay ng kanilang pagdating, opisyal na nagsimula ang pagtitipon. Unti-unting dumilim. Isang sinag ng liwanag ang tumutok sa gilid ng entablado. Lumakad si Ye Yaoqing papunta sa entablado. Nakasuot ng evening gown. Maputi ang kanyang balat na parang nyebe. Payat ang kanyang mga buto. Napakaganda, na ikinatulala ng lahat. Lihim na sinulyapan ni Uyang Chen si Chen. Nakita niyang nakatitig din ito ng tulala. Lalong sumama ang kanyang loob. Lumapit si Ye Yaoqing sa mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa paglalaan ninyo ng inyong mahalagang oras para dumalo sa aking pagtitipon. Isang araw lang ang nakalipas. Sa wakas ay natukoy ko na ang napili. Huminto siya sandali. Pinukaw ang kuryosidad ng buong bulwagan. Siya ay, dito. Sadya siyang huminto, na para bang pinindot ang pause button sa tibok ng puso ng buong bulwagan. Hindi namamalayang umunat ang dibdib ni Uyang Hai. Pinigil ni Shu Tianlong ang kanyang hininga. Sa katunayan, nag-aalala pa rin sila na pipiliin niya si Chen. Ngunit nang marinig nila ang mga salitang tulad ng mahusay, matalino, natatangi, alam nilang tiyak na hindi si Chen iyon. Tutal, kalalabas lang nito sa kulungan. Ang mga salitang ito ay walang kinalaman sa kanya. Nakahinga sila ng maluwag. Tumingin si Ye Yaoqing sa paligid. Nakangiti siyang tumingin sa direksyon ni Uyang Hai at Shu Tianlong. Ang tingin ito ay nagpa-excite sa dalawa. Tiyak na tayo. Tiyak na tayo. Hindi napigilan ni Liu Yemei na bamulong. Nagpatuloy si Ye Yaoqing. Siya ay. Pagkasabi nito, biglang tumingin si Ye Yaoqing kay Chen. Chen Ping'en. Pagkasabi pa lang nito, para bang tumigas ang eksena. Natigilan si Shu Baoshi. Nanlaki ang mga mata ni na Shu Tianlong at Uyang Hai. Naramdaman ni Uyang Chen na parang may nawala. Paano nangyari yun? Isang hamak na taong kalalabas lang ng kulungan ay naging partner ni Binibining Ye. Hindi rin makapaniwala si Chen. Nagulat siyang tumingin kay Ye Yaoqing. Pumunta ako para kanselahin ang kasal. Hindi para maging partner. Ngumiti si Ye Yaoqing at sinabing, Ping'en, umakyat ka na sa entablado. Bagamat minsan kang kinutya, naniniwala akong isa kang mahalagang hiyas. Nagpasya akong ang buong pamumuhunan ng pamilyang Ye sa Tianhai ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Kahit ako ay hindi makikialam sa iyong mga desisyon. Pagkasabi pa lang nito, naging tahimik na parang patay ang banquet hall. Hindi makikialam si Ye Yaoqing. Ito ang pamumuhunan ng pamilyang Ye. Hindi 1 o 2 bilyon. Narinig niyang hindi bababa sa 50 bilyon. Namutla ang mukha ni Uyang Hai na parang abo. Sa mga salita ni Ye Yaoqing, alam niyang nagtanim ito ng sama ng loob. Ang pag-urong sa kasal kay Chen Ping'en ay tiyak na lalong ikinagalit nito. At kapag ginamit ni Chen Ping'en ang pamilyang Ye para maghayganti, talagang hindi nila ito kakayanin. Ano ang gagawin natin? Itay, ano ang gagawin natin? Nataranta rin si Shu Baoshi. Takot na maghayganti si Chen. Sa gitna ng katahimikan, nag-atubili sandali si Chen ngunit umakyat pa rin sa entablado. Pangunahin, ayaw niyang mapahiya si Ye Yaoqing sa harap ng lahat. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang malakas na sumigaw si Shu Baoshi. Hindi ako sang-ayon. Binibining Ye, sinabi mong ang pagpili ng partner ay dapat piliin ang taong matalino. Natatangi, mahusay. Ako, si Shu Baoshi.
Bagamat hindi gaanong magaling, ay nagtapos sa isang kilalang internasyonal na universidad, ang Ivy League. Ang Tianlong Group ang pinakamabilis na lumalagong kumpanya sa Tianjin City. Ang aking mga nagawa ay hindi maaaring balewalain. Maaari ko bang itanong, bakit hindi ako kasing husay ni Chen Ping'an? Nang marinig ito, tinitigan siya ni Ye Yaoqing. Sinabi niya ng bawat salita, dahil lang sa sinakyan ka ng kabayo. Pagkasabi nito, umalingaw-ngaw ang tawanan na parang alon ng dagat. Hindi makapagsalita si Xu Baoshi. Gusto na lang niyang maghanap ng butas para pagtaguan. Yumuko rin si Xu Tianlong. Ang tawanan sa paligid ay napakasakit sa tainga. Wala nang nanggugulo pa. Nagsalita si Chen ng ilang magagaang salita para maibsan ang tensyon. Nagsimula na ang bahagi ng pag-aalay ng alak sa party. Pagkatapos ng isang ikot ng pag-aalay ng alak, pumunta sila ni Ye Yaoqing sa sala. Sa loob, nagtipon ng mga malalaking tao kanina. Mukhang isang walang muwang na bata si Ye Yaoqing. Tiyo Feng, Tiyo Go, salamat sa suporta ninyong dalawa. Ang kanyang relax na ekspresyon ay ibang-iba sa formal na hitsura niya sa banquet hall kanina. Samantala, si Chen na nakatayo sa tabi ay lihim na humahanga. Sayang at hindi siya naging artista. Malamig ang mukha ni Go Qingming na sinabi, "Yu Qing, paano mo maipagkakatiwala ang ganyang kalaking pamumuhunan sa isang kriminal? Akala mo ba ito ay isang biro?" Dati siyang gwardya sa tabi ng lolo ni Ye Yaoqing. Itinuturing na rin niyang pinalaki si Ye Yaoqing. Bahagyang namula ang mukha ni Ye Yaoqing. Tiyo Go. Iba na ang panahon ngayon. Ang pagbabalik loob ng isang langzi ay mas mahalaga kaysa ginto. Marami nang natutunan si Chen Ping'an sa kulungan. Walang pakundangang pinutol siya ni Go Qingming. Hindi na kailangang magsalita pa. Lumingon siya kay Chen. Puno ng pagkasuklam ang buong katawan niya. "Bata, umalis ka na agad. Huwag ka nang magpakita sa harap ni Yaoqing. Kung hindi, aasikasuhin kita rito mismo." Sumunod na nagsalita si Feng Banian. "Kausap ko lang sa telepono ang iyong ama. Ngunit hindi ko pa sinabi sa kanya na pipili ka ng isang kriminal. Paalisin mo na siya agad, para hindi na mag-alala ang iyong ama." Nataranta si Ye Yaoqing. Alam niyang kung malalaman ito ng kanyang ama, maaaring agad siyang pauwiin. Sa sandaling iyon, walang pakialam na ngumiti si Chen at sinabi, "Isang taong malapit ng mamatay. Isang taong buhay na parang patay. Kayong dalawa, karapat-dapat ba kayong pagbantaan ako?" Agad na naging galit sa kanya ang lahat. Nag-aapoy sa galit si Go Qingming. "Anong sabi mo? Nangangahas kang sampin ako." Bagamat walang sinabi si Feng Banian, napakapangit ng kanyang mukha. Nagmamadaling nagpaalala si Ye Yaoqing. "Chen Ping'an, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang dalawang ito, isa ay commander ng militar, isa ay gobernador ng probinsya. Hindi mo sila kayang kalabanin. Kung magsusumbong sila sa aking ama at lolo, ang kaya ko lang gawin ay iligtas ang iyong buhay. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Kung totoo ba o hindi, malalaman din agad." Lumingon si Chen kay Go Qingming. Bahagya siyang ngumiti at nagtanong, "Alam mo ba kung gaano ka pa katagal mabubuhay?" Namutla sa galit si Go Qingming. Ilang taon na, walang sino mang nangahas na hamanin siya. Isang kriminal pa ang nangahas ng ganito. Isang bata na amoy gatas pa. Sa sandaling iyon, itinaas ni Chen ang isang kamay. Dahan-daang ibinaba ang kanyang mga daliri. 4, 3, 2. Bigla, nang ibaba niya ang kanyang huling daliri. PFFT. Biglang samuka ng isang bungkos ng sariwang dugo si Go Qingming. Nakaupo siya ng tuwid sa sofa. Agad na bumagsak sa lupa. Walang malay. Nang masaksihan ang eksenang ito, lahat ng nasa eksena ay natigilan. Pagkatapos ay nagkagulo. Pati sina Feng Banian at Ye Yaoqing ay nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha. "Tiyo Go, tumawag agad ng ambulansya." Nagkagulo na parang binubulabog na bahay ng pukyutan ang sala. Alam ng lahat na si Go Qingming ay isang mahalagang tao sa militar ng probinsya. Kung may mangyari sa kanya, hindi masukat ang magiging kahihinatnan. Gayunpaman, kalmadong sinabi ni Chen, "Walang silbi." Pagdating ng ambulansya, malamig na ang katawan niya. Agad na napunta ang tingin ng lahat kay Chen. Bigla nilang naalala na ang problema ni Go Qingming ay itinuro ni Chen. "Doktor ka ba? Hulaan mo." Kalmadong sabi ni Chen. "Maaari mo bang iligtas si Commander Go?" Tanong ni Feng Banian. Hulaan mo ulit. Naiinip na ang alkalde ng Tianjin na nakatayo sa tabi. Galit siyang nagutos. "Inuutusan kitang iligtas agad si Commander Go." "Sino ka ba?" Diretsahang minura ni Chen. Ang posisyon ng kabilang partido ay talagang walang halaga sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, lumapit si Ye Yaoqing. Puno ng pagmamakaawa ang kanyang mukha na sinabi, "Ping'an, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo si Tiyo Go. Dati siyang kasamahan sa labanan ng aking lolo. Maraming nagawang kabayanihan sa digmaan.
Ang mga salita nito ay bahagyang nagpatibok sa puso ni Chen. Lumapit siya at nagsimulang gamutin si Go Qingming sa pamamagitan ng pagpindot sa ilang dosenang acupoint sa kanyang katawan. Bigla, PFFT, muling samuka ng isang bungkos ng sariwang dugo si Go Qingming. Nang makita ito ng mga tao, lalo silang nainip, sunod-sunod silang sumigaw sa galit. Nang ahas kang saktan si Commander Go. Papatayin kita, mga tao, hulihin niyo siya. Naging napakatindi ng tensyon sa isang iglap. Tigil, sa sandaling iyon, nagising si Go Qingming. Mahina siyang sinabi, nililigtas ako ni Ginoong Munting Chen. Kanina, tinulungan niya akong ilabas ang namuong dugo. Ako ang nasamid sa dugong iyon kaya nahirapan akong huminga. Nang marinig ang mga salitang ito, doon lang naintindihan ng mga tao. Sa isang iglap, lahat sila ay tumingin kay Chen ng may hiya. Kumislap ang paghanga sa mga mata ni Ye Yaoqing. Naisip niya, sa pagkakataong ito, nakapulot talaga ako ng kayamanan. Hindi lang marunong magpagaling, napakagaling pa. Excited siyang nagtanong kay Go Qingming. Tiyo Go, maaari na po ba ninyong suportahan si Chen Pingen? Agad na namula ang matandang mukha ni Go Qingming. Hindi na siya makatanggi pa. Ngunit kung sisang-ayon siya, hindi ba't masyadong praktikal iyon? Matigas siyang nagtanong, Ginoong Chen, maaari ko po bang itanong kung gaano pa ako katagal mabubuhay? Hindi ko alam. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ye Yaoqing at sinabing, maaari na ba tayong umalis? May gusto pa akong sabihin sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ni Go Qingming sa sinabi ni Chen. Medyo nahiya rin si Ye Yaoqing. Ngunit lalo siyang humanga sa ugali ni Chen na hindi takot sa kapangyarihan. Ito ang taong hinahanap niya. Nagtanong siya ng may pag-iimbestiga. Kung gayon, magpatuloy na lang po kayo sa inyong ginagawa. Mauuna na po kaming dalawa. Sa sandaling iyon, nagsalita si Feng Binian. Sandali, dahan-dahan siyang tumayo. Sasama ako sa inyong dalawa. Sabay-sabay silang lumabas ng pinto. Hindi napigilan ni Ye Yaoqing na magtanong. Pingen, paano mo nalaman ang kalagayan ng katawan ni Tiyo Go? Nakinig din si Feng Binian. Ito ang unang pagkakataon niyang makakilala ng isang taong kasing himala nito. Walang pakialam nang umiti si Chen at sinabi, hindi ko alam. Inasar ko lang siya. Likas siyang mainitan ng ulo. At may dati na siyang sakit sa katawan. Nang maasar ko siya, sumiklab lang ang kanyang galit. Kung hindi niya ako nakilala, walang magiging problema. Ang pagsasabi kong hindi siya maaaring pumunta sa ospital ay pananakot lang. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ye Yaoqing. Kumaibat ang lalamunan ni Feng Binian. Ang commander ng probinsya ay inasar niya hanggang sa samuka ng dugo. Tapos nang ahas pa siyang sabihin iyon. Nag-usap sila ng ilang simpleng salita sa katabing sala. Tinawag palabas si Ye Yaoqing. Dahil ang problema ni Feng Binian ay may kinalaman sa pribadong usapin ng mga lalaki. Hindi siya angkop na nandoon. Pagbalik sa sala, sinusuri na ni Wang Shouwen. Ang banal na manggagamot ng Tianhai. Si Go Qingming. Kumunat ang noo ni Wang Shouwen at sinabi, Commander Go, marahil ay dahil sa kakulangan ko ng kasanayan kaya wala akong natuklasang problema. Ngunit batay sa naunang paglalarawan, hinuhulaan kong kayo ay dahil sa pagsiklab ng galit. Hindi ito mapanganib sa buhay. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na natigilan si Ye Yaoqing. Nahuli na ba ako? Ano? Nagalit lang ako. Napakapangit ng mukha ni Go Qingming. Akala niya'y mamamatay na siya. Lumalabas na isa lang palang malaking takot. Muling kinumpirma ni Wang Shouwen. Tama po, nagalit lang po kayo. Kung hindi kayo nagalit, napakalusog po ng inyong katawan. Ang panganib sa buhay ay lalong walang batayan. Mukhang may nakaaway po kayo. At sadya kayong tinakot ng taong iyon. Nang marinig ito ni Go Qingming, halos samuka na naman siya ng dugo. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Gusto na niyang sunugin si Chen hanggang maging abo. Sumigaw siya, Yaoqing, nasaan ang lintik na Chen na iyon? Hindi alam ni Ye Yaoqing kung paano tutugan. Dahil kanina, kinumpirma na nga niya mula kay Chen ang tungkol sa init ng ulo ni Tiyo Go. Malamang na habang nag-aalangan siya, biglang itinulak ang pinto ng silid. At pumasok sina Chen at Feng Binian. Walang hiya, nang makita ni Go Qingming si Chen. Agad na umakyat sa 3 talampakan ang kanyang galit. Mabilis siyang sumugod. Agad na hamarang si Ye Yaoqing sa harap niya. Apurahang sumigaw, Chen Pingen, tumakbo ka na. Biglang nablangko ang isip ni Chen. Nagtataka siya kung bakit kailangang tumakbo. Nagsalita rin si Feng Binian para mamagitan. Matandang Go, may hindi ba pagkakaunawaan? Tutal, kakatulong lang sa iyo ng tao para magpagaling. Dapat ka ring magsalita para sa kanya. Sa sandaling iyon, may isang taong lumapit sa tabi at ikinwento ang buong pangyayari kanina. Sa huli, hindi niya nakalimutang idagdag, Gobernador Feng, isa siyang manloloko. Lalong sumiklab ang galit ni Go Qingming. Bitawan niyo ako. Ngayon,
Personal kong aasikasuhin ang hamak na taong ito ng lipunan. Hindi napigilan ni Chen na umiling at sinabing, hindi ko talaga alam kung paano ka naging commander sa IQ mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Wang Shouwen na napakalusog ng iyong katawan? Dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin. Pagkasabi nito, lalong nagalit si Gu Qingming. Ang iba ay sunod-sunod ding nagalit. Malinaw na inasar niya ang tao hanggang sa samuka ng dugo. Tapos sasabihin pa niyang dapat siyang pasalamatan. Paano niya nasasabi iyon nang walang hiya? Nataranta rin si Ye Yaoqing. Malapit na siyang hindi makapigil. Chen Pingen, huwag ka nang magsalita, tumakbo ka na. Gayunpaman, hindi lang hindi tumakbo si Chen, kundi nagsalita pa siya ng may matigas na boses. Ang iyong tiyan ay dating malubhang na sugatan. Kapag nagagalit ka, sasakit ang iyong dibdib at mahihirapan kang huminga. Bibilis ang tibok ng iyong puso. At minsan ay hihinto pa ito. Tama ba ang sinabi ko? Biglang huminto sa pagpupumiglas si Gu Qingming. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Dahil sa kanyang posisyon, ang kanyang kalagayan sa kalusugan ay iilan lang ang nakakaalam. Paano nalaman ni Chen Pingen? Muli siyang tumingin kay Wang Shouwen. Kung ikaw ay isang banal na manggagamot, at napulsuhan mo na siya, maaari ko bang itanong kung mayroon pa siyang mga problemang ito sa katawan? Agad na sumagot si Wang Shouwen. Wala na, napakalusog ng katawan ni Commander Go. Haha, malamig na tumawa si Chen. Tumalikod siya at umalis. Hindi na lumingon pa at sinabing, umuwi ka na at hintayin mo ako. Sa sala, naging kakaiba ang hangin. Makalipas ang ilang segundo, nagulat na napasigaw si Gu Qingming. Chen Pingen. Ang ibig sabihin ba, kanina, casual niyang pinagaling ang lahat ng sakit ko. Hindi makapaniwala ang mga tao. Ngunit hindi rin nila maiwasang tanggapin ang posibilidad na ito. Umiling si Feng Binian. Matandang Go, pinagaling ka ni Ginoong Chen. Tapos sinisisi mo pa siya ng walang dahilan. Kailangan mo nang baguhin ang init ng ulo mong yan. Sobrang nahiya si Gu Qingming. Nagngangalit siyang sinabi, Yaoqing, sabihin mo kay Ginoong Chen. May utang na loob ako sa kanya. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Wang Shouwen. Alkalde, hindi bababa sa 10 taon ang idinagdag niya sa inyong buhay. Hindi ito usapin ng utang na loob. Ganap na natulala si Gu Qingming. Pagbalik sa Cloud Pavilion Sky Palace, naupo si Chen sa sala para maghintay. Bumalik si Ye Yaoqing na nakasuot ng evening gown. Mapaglaro siyang lumapit kay Chen. Medyo nanunukso. Kapatid, hindi ko inaasahang marunong ka pa palang manggamot. Pwede mo ba akong gamutin? May lagnat ako. Ang sakit ng ulo ko. Pagkasabi pa lang nito, sadya siyang bumagsak sa sofa. Nanginginig ang katawan. Agad na umiwas si Chen sa isang tabi. Nanigas ang kanyang ulo. Hindi siya dapat tawaging Ye Yaoqing. Dapat siyang tawaging Ye Yaojing, Dimenyitang Ye. Sinabi ni Chen. Hipag. Sa totoo lang, sa pagitan natin, sino ba talaga ang hipag mo? Pinutol siya ni Ye Yaoqing. Nagpatuloy siyang nakahiga sa sofa. Kaawa-awa ang kanyang mukha. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, ate mo ako, nakababatang ate, magkaibigan lang kami ni Kai Zhongyang. Para sorpresahin ka, hindi ko lang ibinunyag ang iniisip mo. Akala mo ba, ang isang hamak na manggagawang tulad niya ay karapat-dapat sa akin? Kapatid, gamutin mo na ako, ang init ko. Ha? Natigilan si Chen at nagulat na nagtanong. Hindi ka ba alagang ibon ni Kai Zhongyang? Pagkasabi nito, agad siyang nagsisi. Kung siya ang panganay na binibini ng pamilyang Ye, paano siya maaaring alagaan ni Kai Zhongyang? Matagal nang alam ni Ye Yaoqing na nagkakamali si Chen. Hindi rin siya nagulat. Tumingala siya at naglamang. Gusto ko lang maging alagang ibon mo. Gamutin mo na ako. Bilisan mo. Sa wakas ay diretsyong tiningnan siya ni Chen. Bagamat maraming beses na niya itong nakita, hindi pa niya ito kailanman pinagmasdan ng mabuti sa ganitong kalapit na distansya. Perpekto ang kanyang mga tampok ng mukha. Sa ibaba nito ay isang maputing leeg. Kasunod nito ay isang makinis na balat na parang namuong taba. Nang tumingin pa siya sa ibaba, hindi niya napigil ang lumunok. Pagkatapos ay tumikim siya at seryosong sinabi, ibigay mo muna ang iyong kamay. Mas tumpak kapag napulsuhan. Kikikik. Sa sandaling iyon, biglang tumawa ng malakas si Ye Yaoqing. Umupo siya mula sa sofa. Seryoso ang kanyang mukha na sinabi, ay, ano ito? Bigla kong naramdaman na gumaling na ako. No, gusto ko ng maligo. O kaya, sabay na tayong maligo. Habang naliligo, nagpapagaling. Malinaw na naramdaman ni Chen ang pagbilis ng daloy ng dugo sa kanyang buong katawan. Parang may kung anong muling mawawalan ng kontrol. Bago pa makasagot si Chen, tumayo si Ye Yaoqing at sinabing, ang hindi mo pagsagot ay nangangahulugang tumatanggi ka na. Nalulungkot ako. Kung gayon, ako na lang ang maliligo. Huwag kang sisilip. Ha?
Pagkasabi nito, mabilis siyang umakyat sa itaas na nakasuot ng evening gown. Nang tuluyan na siyang mawala, doon lang naalala ni Chen na nakalimutan niyang kanselahin ang kasal. Kasabay nito, ang balita na pinili ni Ye Yaoqing si Chen bilang partner sa kooperasyon ay kumalat na sa buong Tianhai. Lahat ay nag-iimbestiga kung ano ang kanyang pinagmulan. Sa huli, natuklasan nilang kalalabas lang niya sa kulungan. Lahat ay sobrang nadismaya. Kabilang dito, hindi iilan ang lihim na minumura si Ye Yaoqing na bulag. Ngunit walang sino man ang makakapagbago sa resulta na ito. Sina Ouyang Hai at Xu Tianlong ay magdamag na nagpulong sa Board of Directors. Pinag-uusapan kung paano maiiwasan ang paghihiganti. Ang ibang mga kumpanya ay magdamag ding pinag-uusapan kung paano makukuha ang loob ni Chen. Natulala si Chi Chonjiao na nakaupo sa sofa. Namumutla ang kanyang mukha, walang tigil niyang binubulong ang pangalan ni Chen. Kasabay nito ang imposible. Siya ang kasintahan ni Ouyang Chen. Paano siya maaaring masangkot kay Binibining Ye na isang gintong sanga at daong jade? Siguradong magkapangalan lang sila. Bakit pamilyar ang pangalang ito? Lumapit ang ama ni Chi Chonjiao. Si Chi Duohai. Mahigpit na nakakunot ang kanyang noo. Nang makarating siya sa harap ni Chi Chonjiao, bigla niyang naintindihan. Nagtanong siya kay Chonjiao, ang kasintahan mo ba ay nagngangalang Chen Pingan? Nang inag ang buong katawan ni Chi Chonjiao sa tanong, nagmamadali niyang pinakalma ang sarili. Tama po. Ang pangalan sa kasulatan ng kasal ay Chen Pingan. Hindi lang itong Chen Pingan na ito. Magkapangalan lang sila, di ba? Haha, hindi na nag-isip pa si Chi Duohai. Tutal, ang manugang na pupunta sa Tianhai ay dapat munang pumunta sa pamilyang Chi. Ngunit pinatutunayan din nito na ang mga taong nagngangalang Chen Pingan ay pawang mga dragon at phoenix sa lipunan. Ayon sa huling habilin ng iyong lolo, si Chen Pingan ay maaaring magdulot ng 100 taon ng kasaganaan sa pamilyang Chi. Sobrang inaasahan ko ang araw na iyon. Sa sandaling iyon, pilit na ngumiti si Chi Chonjiao at sinabi, Itay, huwag po kayong masyadong umasa. Kapag mas mataas ang inaasahan, mas malaki ang kabiguan, baka si Chen Pingan ay wala namang kwenta. Tok tok tok, sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, bumukas ang pinto ng silid. Blag, isang anino ang lumuhad sa harap ng pinto. Walang iba kundi si Boss Wang. Nagmamakaawa si Boss Wang. Binibining Chi. Pakisuyo po, magsabi po kayo ng ilang mabubuting salita para sa akin sa harap ni Chen Pingan. Sabihin niyo pong nagkamali ako. Sa hinaharap, hindi ko na po uulitin. Sabihin niyo pong huwag niya akong targetin. Pwede po ba? Nakikiusap po ako sa inyo. Agad na para siyang tinamaan ng kidlat. Malakas siyang tumayo, may masamang kutob siyang nagtanong. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Agad na sinabi ni Boss Wang. Hindi niyo po ba alam na si Chen Pingan na nanliligaw sa inyo ay naging kinatawan na ni Binibining Ye? Siya na po ang ganap na namamahala sa pamumuhunan ni Binibining Ye sa Tianhai. Totoo po, siya nga, sa isip ni Chi Chonjiao. Umuugong ang ingay. Ano ba ang nangyayari? Sandali, biglang may naisip si Chi Duohai. Lumingon siya sa kanyang anak. Chen Pingan, nanliligaw sa iyo. Posible kayang siya ang iyong kasintahan. Nang tingnan siya ng kanyang ama, kinabahan si Chi Chonjiao. Agos ang pawis na parang ulan. Paulit-ulit niyang iniisip, paano ang isang taong galing sa kulungan tulad niya ay maaaring maging kinatawan ni Ye Yaoqing? Paano siya maaaring maging kinatawan ni Ye Yaoqing? Kinabukasan, nagising si Chen. Pagkatapos maghilamos, bumaba siya. Si Ye Yaoqing ay nakasuot ng apron. Abala, puno ng almusal ang mesa. Nang marinig ang ingay, umupo siya at sinabing, halika na, kumain ka na ng almusal. Kapag busog ka na, saka ka magkakaroon ng lakas para gamutin ako. Parang may lagnat na naman ako. Lihim na napabuntong hininga si Chen sa kanyang puso. Muli niyang lihim na minumura ang lintik na matandang iyon na hindi tao. Bakit niya sinabing hindi maaaring mawala ang kanyang orihinal na yang essence nang walang pahintulot nito? Umupo si Chen sa tapat ni Ye Yaoqing. Mamaya na ang pagkain. May gusto akong sabihin. HMM. Sumagot si Ye Yaoqing ng HMM. Ang kanyang malalaki at bilugang mga mata na puno ng pang-aakit ay kumandat-kindat habang tinitingnan siya. Sa harap ng tingin iyon, biglang hindi alam ni Chen kung paano magsisimula. Nagtanong na lang siya nang may pag-iimbestiga. Ate Ye, narinig kong ang mga malalaking pamilyang tulad ninyo ay kailangang magpakasal sa pamamagitan ng arranged marriage. Siguradong may kasintahan ka na rin. No, hindi inaasahan ni Ye Yaoqing na itatanong niya ang problemang ito. Medyo naging hindi natural ang kanyang ekspresyon. Ngunit mabilis siyang bumalik sa dati. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, meron nga, pero ayokong magpakasal. Kapatid, huwag kang matakot. Ang puso ko ay naibigay ko na sa iyo. Kahit na magpakasal pa ako,
Maaari pa rin tayong magkita ng lihim. Di ba? Tayong dalawa ang magtataksil sa kanya. Natigilan si Chen. Ako ang magtataksil sa sarili ko. Muli siyang nagtanong ng may pag-iimbestiga. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, magpapakasal ka ba sa iyong kasintahan? Yung tipong pagkatapos magpakasal, hindi ka magtataksil sa asawa mo. Kung hindi siya magtataksil, isa pa rin siyang napakabuting babae. May itsura, may katawan, marunong magluto, pwede na siyang pakasalan. Matatag na sumagot si Ye Yaoqing. Hindi maaari, kapatid. Dapat kang maniwala sa akin. Sa puso ko, ikaw lang ang nag-iisa. Hindi na kayang maglaman pa ng iba. Kahit na ang asawa ko, hindi niya kayang palitan ang iyong posisyon. Sobrang hindi makapagsalita si Chen. Ano ba ang pinagsasabi nito? Mas mabuti pang sabihin na lang ng diretso. Saglit siyang nag-isip, nagpa siya siyang huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Kinuha niya ang kasulatan ng kasal. Kung magpapakasal, magpapakasal. Kung hindi, hahanap na lang ng susunod. Ngunit sa sandaling iyon, biglang malakas na itinulak ang pinto ng silid. Isang babaeng nakasuot ng business attire at high heels ang pumasok. Nang makita si Chen, malinaw na nakita ang hindi may tatagong paghamak sa kanyang mga mata. Binibini, tapos na po ang mga papeles sa pagpaparehistro at ang address. Maaari na pong magsimulang magtrabaho anumang oras. Mga 1.73 metro ang taas niya. Maituturing na rin siyang maganda. Ngunit kumpara kay Ye Yaoqing, medyo kulang pa siya. Seryosong sinabi ni Ye Yaoqing. Ibigay mo ang mga dokumento kay Ginoong Chen. Alam na niya kung paano ito aasikasuhin. Ipinakilala niya, Pingen. Ang pangalan niya ay Zhang Chang. Mula ngayon, siya na ang iyong sekretarya. Kung may anumang bagay, maaari mong ipagawa sa kanya. Hindi ako marunong sa negosyo. Nahimasmasan si Chen. Naisip niya ang titulo bilang partner sa kooperasyon kahapon. Medyo nahiya siya. Pumayag ako dahil ayokong tanggihan ka sa harap ng lahat. O kaya, humanap ka na lang ng ibang mas magaling. Martial arts, feng shui, kahit ano ay natutunan mo na. Pero negosyo, marunong ka rin palang sumukat ng sarili mong kakayahan. No, ngumisi si Zhang Chang. Chen Pingen, mas mabuti pang umalis ka na agad. Huwag mo nang hintayang masaktan ka ng husto bago ka magsisi. Nag-imbestiga na siya tungkol kay Chen. Bukod sa talaan ng kanyang kaso, wala nang iba pa. Ang ganitong klaseng tao, paano siya karapat-dapat na mapalapit sa binibini? Zhang Chang, sumigaw si Ye Yaoqing ng isang beses. Binibini, hindi man lang natakot si Zhang Chang. Puno ng hinaing ang kanyang boses na sinabi. Alam niyo po ba kung ano ang sinasabi ng buong Tianhai tungkol sa inyo ngayon? Sinasabi nilang hindi kayo marunong tumingin ng tao. Pumili ng isang taong marunong lang maupo sa kulungan. Kaya ba niyang suportahan ang inyong pamumuhunan? Manahimik ka, galit na galit si Ye Yaoqing. Magaling akong tumingin ng tao. Mas alam ko kung paano gumamit ng tao kaysa sa iyo. Naniniwala akong si Pingen ay isang potensyal na stock. Darating din ang araw na mapapatingin siya sa lahat sa ibang paraan. Hindi ka maaaring tumanggi sa kanya. Hindi nang ahas sumagot si Zhang Chang. Masunuring ibinigay niya ang mga dokumento kay Chen. Ginoong Chen, pakitingnan po kung may problema. Blanko ang isip ni Chen habang hawak ang mga dokumento. Pingen, maniwala ka sa sarili mo. Ang mga mata ni Ye Yaoqing ay parabang kayang tumagos sa kaluluwa. Naniniwala akong sa huli, magniningning ka ng husto. Nang makita ang tingin nito, tumango si Chen. Siyempre, pagkatapos kumain, nanatili si Ye Yaoqing sa Cloud Pavilion Sky Palace para magtrabaho. Samantala, si Chen at si Zhang Chang ay pumunta sa Tongtian Tower. Pagdating sa kumpanya, ipinarada ni Zhang Chang ang kotse. Tiningnan niya si Chen na bumababa. Kumaibat ang gilid ng kanyang labi. Naisip niya, hamak na tao, tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Pagpasok pa lang ng pinto, nakaharap na agad siya ng unang hadlang. Tigil. Sa sandaling iyon, ang gwardya na may hawak na rubber baton. Puno ng kayabangan ang mukha na sinabi. Ito ang Tongtian Tower. Ang mga taong walang kinalaman ay hindi maaaring lumapit. Agad kang umatras ng 10 metro. Kung hindi, makakatikim ka ng baton. Kilala ng gwardya si Chen. Lalo na ang nangyari kagabi. Malakas siyang sumigaw. Hindi patas ang kapalaran. Isang kriminal ay maaaring maging partner. Ako rin pwede. Ngumiti si Chen at sumagot. Papasok ako sa gusali para magtrabaho sa ika-33 palapag. Sa Ye Corporation. Ang gwardya na may hawak na rubber baton. Habang ipinapalo ito sa kabilang palad. Ay namutya. Ye Corporation. Ye Corporation. Alam kong ang bagong tatag na kumpanya sa Tianhai ng pamilyang Ye sa Imperial Capital. Ang chairman ay si Binibining Ye Yaoqing. Ngunit tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin kung sino ka para pumasok sa Ye Corporation. Umalis ka na agad. Kung hindi,
Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Pak, pagkasabi pa lang ng gwardya. Sumipa na si Chen at pinatalsik ito. Isa ka lang namang gwardya. Akala mo ba isa kang celestial soldier na nagbabantay sa South Heaven Gate? Pinababantayan ka ng pinto, hindi pinapaharangan ng pinto. Tanga. Naglakad si Chen papasok. Sa di kalayuan, nanlaki ang mga mata ni Zhang Chang nang makita ito. Hinding-hindi niya inaasahan na gagamit si Chen ng ganito kasimple at marahas na paraan para makapasok. Agad niyang ipinarada ang kotse. Umakyat sa itaas, at sumugod sa opisina ng general manager para magtanong. Chen Pingen, narinig kong sinaktan mo ang gwardya. Alam mo ba ang iyong posisyon? Ikaw ang boss, hindi isang gangster. Paano ka maaaring manakit ng tao? Sumandal si Chen sa upuan ng opisina. Walang pakialam siyang sinabi. Alam mo ba ang iyong posisyon? Sino ang boss? Sa unang pagkakataon na hindi mo ako iginalang, binabalaan kita. Sa susunod, kalahati ng iyong sahod ang ibabawas. Sa pangatlong beses, diretsong tanggal ka sa trabaho. Hindi siya marunong sa negosyo. Ngunit marunong siyang magbawas ng sahod at magtanggal sa trabaho. Agad na namula ang mga mata ni Zhang Chang na halos lumuwa. Lihim niyang minumura sa kanyang puso ang hamak na taong mayabang. Ngunit pinilit niyang pigilan ang kanyang galit at sinabing, Ginoong Chen, noong paakyat ako, narinig kong balak kayong kausapin ng security department ng gusali. Kung hindi niyo ito maayos ng maayos, ipapatanggal ko kayo sa binibini. Sa sandaling iyon, narinig ang mabilis na mga yabag sa labas ng pinto. Isang grupo ng mga taong nakasuot ng uniforme ng security ang sumugod papasok. Ang nangungunang security captain ay sumigaw. Chen Pingen, nasaan ka? Lumabas ka rito. Ang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Kumislap ang isang masamang balak sa mga mata ni Zhang Chang. Ngumiti siya na parang hindi at nagpaalala. Ginoong Chen, nandito na ang mga tao mula sa security department ng gusali. Kailangan niyo itong ayusin ng maayos. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Nakasakit siya ng isang gwardya. Kaya ba niyang saktan ng 10, 20 tao? Bahagyang tumayo si Chen. Kalmadong sinabi, ang problema ay palaging may paraan para malutas. Pagkatapos ay lumabas siya ng pinto ng opisina. Sa labas ng pinto, ilang dosenang gwardya ang mayabang na nakatayo. Nanlisik ang mata ng captain habang tinitingnan si Chen. Ikaw si Chen Pingen. Sa ibaba, sinaktan mo ang tao ko. Sabihin mo, paano ka magbabayad? Ang ibang mga gwardya ay sabik ding kumilos. Kalmadong tiningnan ni Chen ang captain. Una, siya ang unang nanakit. Wala akong kasalanan. Anong pagbabayad ang pinagsasabi mo? Sa kabaligtaran, kayo, mga empleyado lang kayo na nagbibigay ng serbisyo. Ang sahod nyo ay galing lahat sa upa ko. Sino ka para maging bastos sa harap ko? 3 segundo. Humingi ka ng tawad sa empleyado ko. Pagkatapos ay umalis ka. Napigil ng mga empleyado ang kanilang hininga. Puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Gusto nilang makita kung paano haharapin ng taong ito na umakyat sa mataas na posisyon dahil sa swerte. Ay nako, natawa ng malakas ang captain sa galit. Humakbang siya pasulong. Mapanghamak siyang sinabi, mahilig ka palang magbanta ng tao. No, kung gayon, bibigyan din kita ng 3 segundo. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa gwardya. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Humingi ka ng tawad. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Bilisin mo. Ilang dosenang gwardya ang naghanda na para kumilos. Lihim na ngumiti si Zhang Chang sa kanyang puso. Sadya pa siyang nagpaalala, Ginoong Chen. Hindi ka maaaring lumuhad. Kinakatawan mo ang imahe ng Ye Corporation at ng binibini. Hindi ka maaaring mapahiya ng ganito. Walang pakialam ang mukha ni Chen. Nagpatuloy siyang nagsalita, may natitira ka pang 1 segundo. Lumapit ang security captain ng may paghamak. May natitira ka na lang ding 1 segundo. Luluhod ka ba o hindi? Gayunpaman. Hindi pa natatapos ang kanyang salita. Mabilis na parang kidlat siyang nilapitan ni Chen. Itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na pinalo ang kanyang balikat. Sumigaw, lumuhad ka. Pak, isang malakas na tunog. Para bang pinatungan ng mount tie sa ulo ang security captain. Hindi niya makontrol na lumuhad ang kanyang 2 tuhod sa lupa. Nang masaksihan ang eksenang ito, sabay-sabay na nagwala ang mga gwardya. Sumisigaw sila, sugurin niyo siya, patayin niyo siya, ipaghiganti natin si captain. Habang nagsasalita, naguunahan silang sumugod. Malinaw na itinuturing nilang tuntungan si Chen Pingen para umangat sa posisyon. Nang makita ng mga empleyado ang eksenang ito, takot silang sumigaw ng paulit-ulit. Kumaibat ang gilid ng labi ni Zhang Chang sa isang ngiti. May ilang dosenang gwardya ang kalaban. HMPH. Mamaya, iiyak siya at tatawagin ang kanyang ama at ina. Gayunpaman, si Chen na nasa gitna ng mga tao ay parabang isang buhawi na tumatangay sa mga tuyong dahon.
Saan man siya dumaan, sunod-sunod na bumabagsak ang mga gwardya na parang mga pader na gumuho. Makalipas ang ilang dosenang segundo, puno na ng mga umaaray na gwardya ang lupa. Natigilan si Zhang Chang. Anong klaseng halimaw ito? Ang kapten na nakaluhod sa lupa ay wala ng bahid ng dugo sa mukha. Nanginginig siya. Tumaas na ang upa. Lahat kayo, lumuhad at humingi ng tawad. Kung hindi, bawat isa sa inyo ay pipulayan ko ng isang binti, utos ni Chen. Sa sandaling iyon, takot na tumingin ang kapten kay Zhang Chang para humingi ng tulong. Matigas na sinabi ni Zhang Chang, Ginoong Chen, ang paggamit ng dahas ay hindi matalinong paraan. Kapag kumalat ang bagay na ito sa labas, makakasira ito sa reputasyon ng Ye Corporation. Ang paggamit ng kabutihan para pasunurin ang iba ang siyang tamang daan. Tama ka, dapat gamitin ang kabutihan para pasunurin ang iba. Kung gayon, hindi na nila kailangang humingi ng tawad. Minura nila ako, sinaktan ko sila, patas na. Mula ngayon, aalis na ang Ye Corporation sa gusaling ito. Humanap tayo ng ibang lokasyon ng opisina para maiwasan ang gulo. Pagkasabi nito, natakot ang mga gwardya hanggang sa hindi na sila makasigaw pa. Ang Ye Corporation ay isang malaking umuupa. Kung lilipat sila, tiyak na mag-iimbestiga ang nakatataas. Kung matuklasan nilang kasalanan nila, lahat sila ay matatanggol sa trabaho. Ginoong Chen, napirmahan na ang kontrata, nabayaran na ang upa. Kung lilipat tayo ngayon, malaki ang mawawala sa atin. Ang ibig kong sabihin, hindi dapat palakihin ang bagay na ito. Ang pribadong pag-aayos ang pinakaangkop. Nagngangalit na nagpayo si Zhang Chang. Tama ang sinabi ni Sekretarya Zhang. Kapag kumalat sa labas, talagang may epekto. Kilala ko ang isang taong nagngangalang Zhang Longwang. Dalubhasa siya sa pagpapatikom ng bibig ng mga taong hindi marunong magtago ng sikreto. O kaya, ipaayos na lang natin sa kanya. Pagkasabi nito, kinuha ni Chen ang kanyang telepono, na para bang may tatawagan. Zhang Longwang, halos mapaiyak sa takot ang kapten. Iyon ang emperador ng underworld ng buong Hylian. Ang paraan ni Zhang Longwang para pilitin ang iba na magtago ng sikreto ay ipasok sila sa sako at itapon sa ilog. Hindi na siya nang ahas maghintay pa. Nagmamadali siyang umamin ng kasalanan. Ginoong Chen, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Huwag na po kayong tumawag. Lahat po ng ito ay hindi ko kagustuhan. Siya po ang nagsabi sa aking manggulo. Gusto niya kayong mapahiya, para mapilitan kayong umalis sa Ye Corporation ng nakakahiya. Pagkasabi nito, biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ni Zhang Chang. Sumigaw siya, manahimik ka, nangangahas kang magbintang. Gusto mo pa bang magtrabaho? Desperadong umiling ang kapten. Mas mabuti pang mawalan ng trabaho kaysa mawalan ng buhay. Ginoong Chen, binigyan niya ako ng 20,000 yuan. Mayroon pa pong talaan ng paglilipat. Maaari niyo pong tingnan. Ikaw, hindi makapagsalita si Zhang Chang. Namumutla ang kanyang mukha, dahan-daang tumingin sa kanya si Chen. Itinaas niya ang kanyang kilay at nagtanong. Tama ba ang sinabi niya? Nang umabot na sa puntong ito ang mga pangyayari, hindi na nagtago pa si Zhang Chang. Diretsahan siyang sinabi, tama po, ako ang nag-ayos nito, dahil talagang hindi ka karapat-dapat sa posisyong ito. Chen Pingen, kung alam mo ang iyong lugar, umalis ka na lang. Huwag mong antalahin ang pag-unlad ng Ye Corporation. At lalong huwag mong hayaang maging target ng atake si Binibining Ye. Hindi ka karapat-dapat sa Ye Corporation. Pagkasabi pa lang niya nito, isa-isang lihim na tumango ang mga empleyado at gwardya. Sa katunayan, ito ang kumakatawan sa iniisip ng maraming tao. Ang buong Tianhai City ay nagchichismisan na ang isang hamak na manok ay lumipad sa mataas na sanga at naging phoenix. Tunay na isang katatawanan. Hindi nagalit si Chen sa gwardya. Ngunit medyo nagalit siya sa sinabi ni Zhang Chang. Kaya, malalim ang kanyang boses na nagtanong. Paano mo nalaman na hindi ako karapat-dapat? Ngumisi si Zhang Chang. Puno ng paghamak ang kanyang tono. Alam ko nga, alam ng buong Tianhai. Isa-isa siyang lumapit. Kung sinasabi mong karapat-dapat ka. Kung gayon, gusto kong itanong, paano uunlad ang kumpanya sa hinaharap? Ano ang plano? Ano ang inaasahang pamumuhunan at kita sa susunod na taon? At saka, ano ang posisyon ng kumpanya sa merkado ng Tianhai? Pinakasimple, ano ang ibig sabihin ng gross profit? Ano naman ang ibig sabihin ng net profit? Masasabi mo ba? Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang leeg at tiningnan si Chen. Lalong lumalaki ang kanyang paghamak. Natigilan si Chen sa tanong. Ang mga bagay na ito, talagang hindi niya naiintindihan. Sa sandaling iyon, napansin ni Zhang Chang ang kanyang pagkahiya. Nangutya siyang sinabi, hindi ka makapagsalita, no. Kung hindi mo masabi, umalis ka na agad. Huwag ka nang manatili rito para maging katatawanan.
Ang ibang mga empleyado ay bahagya ring ngumisi ng mapanukso. Mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, iniisip nilang bulag si Binibining Ye. Saglit na nag-isip si Chen. Nagtanong siya pabalik, sino ang boss? Natigilan si Zhang Chang. Sa ngayon, syempre ikaw. Kung ako ang boss, sino ka para subukan ako? Mula ngayon, kalahati na lang ang sahod mo. Pagkatapos ng 3 buwan, kung uulitin mo pa ito, diretsong tanggal ka sa trabaho. At kayo, agad kayong humingi ng tawad at umalis. Kung hindi, hindi lang aalis ang Ye Corporation sa Tungtian Tower, kundi ipapahanap ko pa kayo kay Zhang Longwang para kausapin. Natulala si Zhang Chang. Natulala ang mga empleyado. Natulala ang mga gwardya. Pwede palang gawin yun. Kapag hindi makasagot, magsisimula ng maglaro ng maruming laro. Ngunit ngayon, si Chen nga ang boss. Basta't hindi pa siya pinapaalis ni Ye Yaoqing, siya pa rin ang namamahala rito. Bumalik si Chen sa opisina. Medyo mainit ang kanyang mukha. Kung hindi lang siya nasanay na maging makapalang mukha sa kulungan, talagang hindi niya makakayanan ang mga tingin iyon. Pagkatapos ay tumawag siya sa warden. Sa loob ng 30 segundo, ipakausap mo si Kai Zhongyang. Kung hindi, babalik agad ako sa kulungan. Nataranta ang warden. Nanayo ang kanyang mga balahibo. Gusto na niyang ipahiram ang kanyang mga paa kay Kai Zhongyang para makatakbo. Hinding-hindi niya maaaring hayaang bumalik si Chen. Pagkatapos sumagot ni Kai Zhongyang sa telepono, muling tinanong ni Chen ang mga problemang binanggit ni Zhang Chang kanina. Kung ano ang alam ni Kai Zhongyang, sinabi niya lahat, detalyadong ipinaliwanag. Naiintindihan ko na, ngayong buwan, hindi mo na kailangang maglinis ng banyo. Pagkababa ng telepono, dismayadong sumandal si Zhang Chang sa kanyang upuan. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit nakulong ang taong ito. Isa siyang tunay na tulisan. Mukhang ngayon, ang tanging paraan para mapaalis siya ay gawing dismayado sa kanya ang Binibini. Nang maisip ito, bigla niyang naalala na mayroong isang subasta ng lupa ngayon. Kaya, kumatok siya sa pinto. Ginoong Chen, mayroong isang subasta ng lupa sa City Hall. Kasabay nito, napakasigla ng City Hall. Ang mga kilalang real estate developer ng Tianhai ay lahat nagtipon. Si Xu Tianlong ay nakaupo sa iisang mesa kasama ang pinakamayamang tao, si Ouyang Hai. Ngumiti si Xu Tianlong at nagtanong, kapatid na Ouyang, hindi hinanap ni Chen Chen si Chen Pingan ngayon. Mukhang may plano ka na. Ngumiti si Ouyang Hai at sumagot, kapatid na Xu, alam mo na nga, nagtatanong ka pa. Bagamat hawak ni Chen Pingan ang lahat ng yaman ni Binibining Ye, mababa ang kanyang kakayahan. Ano man ang ginawa niya para makuha ang loob ni Binibining Ye, tiyak na pansamantala lang iyon. Ang mga mahihirap na biglang yumaman ay karaniwang napakayabang. Nga pala, nakatanggap ako ng balita, kahit ang gross profit at net profit ay hindi niya alam. Haha, lalong natuwa sa pagtawa si Ouyang Hai. Ang ganitong terminolohiya na alam kahit ng isang 3 taong gulang na bata ay hindi niya naiintindihan. Kapatid na Xu, subukan nating tumaya kung gaano siya katagal mananatili. Tataya ako sa loob ng 1 buwan. Naging interesado rin si Xu Tianlong. Tataya ako sa loob ng kalahating buwan. Pagkasabi pa lang nito, isang boses ang narinig mula sa likuran. Narinig niyo na ba ang kasabihang huwag pag-usapan ang kapintasan ng iba sa kanilang likuran? Nang marinig ito, sabay silang lumingon. Agad silang natigilan. Umupo si Chen sa likuran nila. Diretsong nagsalita, Xu Tianlong, di ba? Dapat mong malaman na hindi dapat man-iron ang kapwa sa kanilang likuran. Kung hindi mo alam, iminumungkahi kung tingnan mo ang iyong anak. Nag-aapoy sa galit si Xu Tianlong. Ang marka sa mukha ng kanyang anak ay hindi pa rin nawawala. Nangutya siya, Ginoong Chen, napakasipag mo naman. Kakabukas pa lang ng Ye Corporation. Dumalo ka na agad sa subasta. Mukhang gusto mong magpakitang gilas sa harap ni Binibining Ye. Sumandal si Chen. Siyempre, ang mga lalaki ay dapat magpahalaga sa karera. Pagkasabi pa lang nito, biglang tumahimik ang paligid. Lahat ay tumingin kay Chen nang may mapanuyang tingin. Isang hamak na taong umangat dahil sa swerte ay nangangahas pang magsalita tungkol sa karera. Ngumisi si Xu Tianlong, Ginoong Chen, tunay kang isang tunay na lalaki. Ngunit iminumungkahi kung bago ka magsalita tungkol sa pagpapahalaga sa karera, alamin mo muna kung ano ang gross profit at net profit. Pagkasabi nito, umalingaw-ngaw ang tawanan sa paligid. Ang mga nangyari sa kumpanya ay kumalat na sa labas. Nang tanungin ng mga nasasakupan, kinailangan niyang gumamit ng maruming paraan para harapin ito. Tunay na nakakahiya. Paano mo nalaman na hindi ko naiintindihan? Kung maipapaliwanag ko ang gross profit, net profit, pati na ang posisyon sa pag-unlad ng Ye Corporation. Kung gayon, luluhod ka at magkautaw ng 3 beses. Tatawagin mo akong tatay. Ano sa tingin mo?
Pagkasabi pa lang nito, lahat ay tumingin kay Chen na parang isang tanga. Hindi napigilan ni Uyang Hai na umiling. Akala niya'y hindi alam ng iba ang mga nangyayari sa kumpanya. Nagpapanggap pa rin siya. Tunay na isang hamak na taong mayabang na nakalimutan na ang langit at lupa. Sige, kung tama ang sagot mo, magkokawtaw ako at tatawagin kitang tatay. Kung hindi tama ang sagot mo, ikaw ang magkokawtaw at tatawagin mo akong tatay. Nangangahas ka ba? Nag-aalala si Shu Tianlong na hindi siya makahanap ng pagkakataon para sirain ang imahe ni Chen. Basta't lumuhad ang batang ito at tumawag ng tatay. Tiyak na hindi magdadalawang isip si Ye Yaoqing na sipin siya. Sang-ayon ako, matatag na sagot ni Chen. Akmang magpapayo sana si Zhang Chang. Ngunit naisip niyang ito ay isang magandang pagkakataon para pabagsakin si Chen. Kaya nanahimik na lang siya. Sa sandaling iyon, ngumiti si Shu Tianlong na parang hindi at sinabing, "Ginoong Chen, magsimula ka na agad. Handa na akong makinig." Sinulyapan siya ni Chen. Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang gross profit ay, ang net profit naman ay, at ang posisyon. Direksyon ng pag-unlad. Plano sa hinaharap ng Ye Corporation. Nagsalita siya ng tuloy-tuloy, magaan. Bawat punto ay ipinaliwanag ng napakadetalyado. At habang lalo siyang nagsasalita, lalong nagiging pangit ang mukha ng lahat ng naroroon. Ang taong ito, 3 taon pa lang nakalabas sa kulungan. Bakit napakalalim ng kanyang kaalaman sa komersyo? Sa katunayan, nang marinig nila siyang magsalita, para silang namulat, para silang binuhusan ng alak sa tainga. Pagkatapos magsalita, ngumiti si Chen habang tinitingnan si Shu Tianlong. "Boss Shu, oras na para lumuhad at tumawag ng tatay. Tandaan mong lakasan ang boses mo." "Ha, medyo mahina na ang pandinig ko nitong mga nakaraang araw." Pagkasabi pa lang nito, natigilan ang buong bulwagan. Puno ng pagtataka ang mukha ni Shu Tianlong. Ganap na nawalan ng kakayahang mag-isip. Paano niya nalaman ang lahat ng iyon? Pati si Uyang Hai ay natigilan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Chen Pingan ang magpoprotekta sa pamilyang Uyang sa loob ng 100 taon ng kasaganaan. Marahil ay isa siyang henyo sa negosyo na nagpapanggap na tanga. Sobrang nagulat din si Zhang Chang. Kanina, akala niya'y walang silbi si Chen Pingan. Hindi niya inaasahang mayroon pala itong napakalalim na kaalaman sa komersyo. Nang makitang hindi kumikilos si Shu Tianlong, nagpaalala si Chen, "Boss Shu, huwag ka nang matulala pa. Lumuhad ka na at tumawag ng tatay." Sa wakas ay nag-react ang mga tao. Komplikado ang tingin nila kay Shu Tianlong. Ngumisi siya, isang ngiti na mas pangit pa kaysa sa pag-iyak. "Ginoong Chen, marunong ka palang magbiro, lahat naman tayo ay matatanda na. Bakit pa tayo maglalaro ng pambatang pastahan?"